Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70. Malaki rin po yung naging papel namin, ma'am, sa ICC. Security po, yung tinatawag nilang foreigner, yun po pala yung ICC investigator. Ocular muna sila, ma'am. Then nakipag-meeting sila kay ST po. Codename po yan ni Sunny Trillanes. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings. Tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Your timing is suspect, Attorney Baligod, kasi nagpa-press con kayo one day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Sa mga pinambakbak nila sa sinabi nila, yung mga litrato daw po na nakunan, mukhang AI generated daw po. Bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? At the time, nakakulong pa siya. Hindi naman ho 2022 yung delivery sa kanya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Kami po yan. Anong nakita nyo exactly? Unahan ko na yung mga mangi-intriga sa inyo. Baka DDS kayo, hindi kayo mga Duterte supporter. Umpisahan natin sa pagsalaysay nyo kung ano yung mga nasaksihan nyo at ano yung inyong mga naging trabaho. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico. So umpisahan natin kay Bernard. Ako po si Bernard Tubi. Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Naging start siya ng congressman is 2022 or 21. Then pag-start na ng AKB, sa AKB po siya nag-start, party list. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Since as basura po is yung code name po ng pera. Sa Mali-maletang pera. Ano yung mga nasaksihan mo, Bernard? Ang una pong ang advice ni Kong Saldi, pag di-deliver ng pera is yung matatagal na po. So kami yung pinakamatatagal. Kasama ni nilang Paul at saka ni Mark. So binababa namin from Horizon. Si Paul at si Mark, yung mga executive assistants ni Zaldico. Yes po. Yun po yung trusted ni Kong Saldi para po dun sa mga pera na mali-maleta na basura na pumapasok from iba't ibang district na DP po. Anong ginagawa niyo dun sa mga pera? From sa labas, din ilalagay dun sa Balye or sa Horizon, i-distribute po dun kay Speaker Romualdez po, ma'am. Yung iba't ibang mga personalidad na nabanggit, doon kayo nagde-deliver ng mga pera. Yes po. Mula kay Speaker Romualdez hanggang sa ibang mga congressmen. Yes po. Yun lang? Sila lang ba? Marami pa pong iba, ma'am, pero hindi na namin doon sa affidavit namin. Pero kung pwede po namin silang puntahan sa Congress, may access naman po kami sa Congress if ever po. Okay. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Anong reaction mo nung... Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin. Kasi wala naman kaming intention na masama. Kasi para para lang po sa pamilya namin. Kasi kung gagawin namin na nakawin namin yung pera-pera na bulto-bulto, baka kami naman po yung balikan. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera.
Hindi naman po kami windang? nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan? Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para dun sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver lang po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po Yung malaki. Malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano, basta 5 maleta po. Si Rosebert naman. Rosebert, ano naman ang kwento mo? Ano yung mga nasaksihan mo? December 2023, na-hired po kami ni Boss Elizardo. Then, simula nung na-hired kami, ma'am, napasabak na agad kami sa Operation Garbage po, yung basura, ma'am. Operation Garbage. Yun ang tawag nyo sa ginagawa nyo? Yes, ma'am. Okay. Then, yung unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker po. 50 ka mo? Yes, ma'am. Ganon kadami? Yes. Ano yun? Large, medium, o expendable? Halo-halo po siya, ma'am. May medium, may large. Saan-saan kayo nag-deliver kay speaker? Yung sa time ko po, sa 42 McKinley po. Bahay niya yun? Yes, ma'am. Tapos, saan pa? Sa 41 na yun. 14 Nara. Kay Michael yan. 14 Nara. Bahay niya rin. 41. 14. 40 Nara. Meron pang nababanggit na agwado sa may Malacanang. Yes, ma'am. Kasi ang nangyayari po, ma'am, apat po kasi kami na team. Close in, advance, marketing, and yung sa team ng basura po. Everyday, ma'am, rotation po yan. Yung nangyayari po. Kaya ako, ma'am, hindi po ako araw-araw na-engage sa Pero may knowledge po ako, ma'am. Kasi nakikita namin sa group chat namin kung saan, kanino, at kung ilan. Sino yung security na naka-assign po. Doon po namin nalalaman sa GC lahat po. Ilan ba kayo lahat na naka-detail kay Congressman ko? 103, ma'am, na puwang kami. Kasama na po yung active doon na PNP, Civilian. Coast Guard, civilian na mga driver po. Then Okay. kami na mga Marines po. Ang Marines, ilan? Halos 60 plus. 60 plus kami, ma'am. Kasama na yung buong family po doon. Meron po kasi sa kids, ma'am. Then meron sa wife po niya. Then kay boss. Yung buong pamilya ni Congressman Zaldico. Pero kay Congressman mismo, ilan kayo na involved sa Operation Garbage, sabi mo nga, dito sa pagdadala ng basura? Ilan lahat na Marines? 20. Sa 30 plus, ma'am. Rosebert, nung inassign pala kayo na, di ba kasi inassign kayo yung battle tested Tapos biglang napunta kay Zaldico, ang pinapagawa sa inyo, mag-deliver ng basura o mali-maletang pera. Ano reaction mo doon? At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am, sa mga kung saan galing po yung pera, ma'am. Kasi ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss marami siyang pera, marami siyang business po. Baka sa ano po nila, baka mga business partner niya po. Pero nung kalaunan, ma'am, nalaman namin na, kasi pumutok na po, naglabasan na po yung mga pangalan. Doon pala yan galing. Pero kung nalaman namin una pa lang, ma'am, baka nag-alisan po kami doon. Pero
sa pagde-deliver ba ng pera, puro kayo Marines? Mix. O meron ding Rotation nga po. PNP? May PNP po. Meron din. Yes po. Oh. Active PNP po meron. Okay. So, rotation. So, nung nalaman mo na, Diyos ko, ano ba itong pinapagawa sa amin? Nung una, ay, kasi mayaman. Tapos nung huli, nung nagbabaha na at nasisira yung mga flood control, ano sabi mo sa sarili mo? Siyempre ma'am, dismayado po ako ma'am kasi naging parte po ako ng malaking skandal na po yan. Kaya naging... Tsaka paglabas po ni Tap Orly. Si Guteza. Yes ma'am. Ano pa? Ano pang nasaksihan mo? Rosebert. Sa ano ma'am, malaki rin po yung naging papel namin ma'am sa ICC. Same month ma'am ng pagka-hired ko po, na-assign po agad ako sa ICC ma'am. Paano ka na-assign? I mean, Security. po, dinitil po ako nung team leader namin na doon muna kami ma-assign outside po. Yung tinatawag nilang foreigner po. Yun po pala yung ICC investigators. Ito yung mga nag-imbestiga ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte, tama? Yes. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator ko doon ma'am. Kasi nakita namin doon sa kuwan ma'am sa anong balita ba yun? Nag-cover po doon sa kuwan. Nakita namin si Chantal Daniels po. Na isa sa mga iniskortan nyo? Yes ma'am. Okay. Nagpunta rito? Yes ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? Ayun ma'am, nung first month napunta nila dito, December 2023. Survey. Ocular muna sila ma'am Ocular. Inikot muna nila yung buong Manila Then nakipag-meeting sila at kay ST po. Code name po yan ni Sunny Trillanes. ST. ST ang code name niya sa amin. Then pumunta po ng townhouse, nakipag-meeting din po siya doon, marami din. Kung Saldi, speaker. Kay boss po, tsaka kay dating speaker. Yun po. Then pagkatapos nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Okay. So pag pumupunta dito yung ICC, kayo yung escort? Yes, ma'am. Tapos sabi sa affidavit nyo, nag-deliver din kayo ng pera kay ST, kay Trillanes, Isa tama po ba? sa kasama. Isa po sa mga kasama namin, ma'am. Kasi kami, Hindi kayo. Yes, naka-focus kami sa kuwan, ma'am sa security doon sa mga foreigner, ma'am. Sino yung nag-deliver ng pera kay Trillanes? Nasa affidavit yun. Nasa affidavit siya. Wala dito, attorney, no? Hindi nakasama dito. Punta naman tayo kay Johnny. Johnny, ano naman ang kwento mo at ano ang nasaksihan mo? Nag-start po ako nakilala, trabaho kay Boss Aldi is 28 December 2018. Then after that, ma'am, na-assign kami sa mga bata, sa mga kids, kay ma'am, kay boss. Nung habang tumatagal, ma'am, nung hindi pa lumabas yung flood control na yan, at hindi mo pumupo na congressman or apro si boss, nagdi-deliver na rin po kami, ma'am, sa mga, minsan kumukuha kami sa, paunti-unti pa lang kumukuha kami sa mga bangko, then dinideliver sa opisina o dinideliver doon sa from bangko, dinideliver sa POBs minsan. Pero minsan noon, ma'am, pa isa-isang maleta pa lang. Pero nung umupo talaga si boss na APRO, Chairman ng Appropriations Committee. doon po namin nakita. At doon ko po talaga nakita na talagang bulto-bultuhan na po yung dumarating sa Valle Verde. From Valle Verde, dinadala sa Horizon, sa 56 Charlie Delta, Horizon Homes. Na doon mo makikita, ma'am, yung halos araw-araw na dumarating yung minsan sa isang araw, minsan darating po yung 50 na malita. Sa loob ng isang linggo, ma'am, minsan 3 beses. Then pagdating po dun sa Horizon, ma'am, minsan po ang tagabilang kasi dyan, ma'am, is si Executive Assistant John Paul Estrada, si Mark Tiksay, saka yung 3 empleyado ng Sunwest.
Sila po yung naaatasan talaga na magbilang buwan bago i-deliver po sa mga dapat deliveran. Eh di wala silang ginawa kundi magbilang ng pera. Yes po ma'am, halos araw-araw po yan. Ano yun, mano-mano o may counting machine naman? Minsan ma'am, may continuous pero minsan mano-mano ma'am. So tanggap nyo na talagang mapera siya. Yes ma'am, nakigatid po namin kasi sabi nga na minsan kasi si boss, nilalapitan din talaga ng mga congressman, mga senator, nangungutang din talaga sa kanya. Nung unang nung hindi pa pumutok yung na yan, issue ng flood control o ang yan. So nung lumabas po yung flood control issue na yan, doon po namin napagtanto talaga ma'am na yung mga perang bulto-bulto po na tumarating doon at lumalabas, galing po pala sa masama. Then nung yan po ma'am, yung pag-deliver po namin doon kay yun ang saksyan po na marami po. Kasama po si John Paul Estrada at meron po kaming mga picture sa kabili dyan. Okay, tapos saan-saan pa? Yung sa townhouse po. Si Walter. Walter, ikaw, nakapag-deliver ka rin ng basura saan-saan? Sa bahay po ni dating Speaker Romualdez po. Saan pa? Tsaka po sa Aguado. Aguado, sa Malacanang. Sa Malacanang po. Yung Aguado ay bahay din, di ba? Doon po sa may baliting malaki yun, harapan ng Gate 4. Alam ko po yun kasi dati po akong PSG noon. Okay. Kaya alam ko po yung Aguado. Anong meron ba dun sa Aguado? Alas doon po sila nagmi-meeting ma'am pag may mga bisita, ganyan. Sa labas, hindi doon sa loob ng palasyo. All this time na nakadetail kayo kay congressman ko, wala kayong ginawa kundi mag-deliver ng pera o basura? Araw-araw po yan. Iba-ibang duty po sa amin. Si Benny, ikaw, paano ka napunta kay congressman ko at ano ang iyong nalalaman o nasaksihan? Na-hire po ako nung March 16, 2021. After nang nag-retired po ako sa Marines. So, hindi pa ako kay Boss Aldi, nasan kay Madam po ako. Saan ka nakapag-deliver, Benny? Dito Kanino? banda sa Cherapora po. Kaninong bahay? Kay Kung Stella yan po. Kimbo? Opo. Okay. Dati po. Tapos, kay former speaker po sa 42 McKinley Road, North Forbes, saka 14 Nara Street, South Forbes. Ano pa? Ano pang mga ginawa mo habang na kay congressman ko ka? Actually, yung posisyon namin talaga dyan, personal assistant na pinapalabas lang para hindi rin siya na marami siyang tao. Tsaka dinidetail po lang kami ng team leader namin na sa araw na ito, may isang team na magbabasura, tapos iba-ibang may advance, may marketing. Niro-rotate niya lang po every 1 week. Active duty pa ba kayo nung na-assign kayo kay ko o retired na? Retired na po ma'am. Wala na sa serbisyo. So, ano yun, siya na nagpapasweldo sa inyo? Yes po. Magkano ang pasweldo? Malaki rin ba? Sa amin kasi noon is hindi pare-parehas. Mga magkano? Average? Ang pinakakuha sa amin noon is 43,000. Di ba una, lumabas si Gutesa sa Senado. Kaso binakbakan siya kasi fake daw yung pirma nung notaryo, nung affidavit niya. Hanggang sa parang hindi masyado nang sinundan yung mga sinabi niya. Given na ganun nangyari sa kanya, bakit kayo lumantad ngayon? Di ba kayo natakot na baka matulad din kayo sa kanya? Na wala, parang nakalimutan na yung mga sinabi niya. Bakit kayo lumantad ngayon? Actually ma'am, kami po, kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa nila na pagnanakaw dito sa ating mga pondo ng bayan. Nakikita ko po sa TV nung nakaraang tagulan, ang daming namamatay, ang daming lubog na bahay. Parang ano po kami. Nakonsensya? Nakonsensya. Ganun ba? Kaya naisipan lang po namin lumabas ngayon at suportahan na rin yung mga sinabi ni boss namin. Tsaka ni Master Gutesa po. Oo. Pero hindi, ang tanong ko nga, hindi kayo natakot na baka matulad kay Gutesa, kay Master Sergeant Gutesa? Kasi binakbakan siya naglakas loob siya, nanumpa pa siya, nagsalita, tapos in the end, parang siniraan siya ng siniraan. Hindi kayo natakot doon? Normal naman po yung may takot
natatakot naman po tayo lahat eh. Okay. Kaya syempre, basta safe lang po tayo. Johnny, may gusto kang idagdag? Yes, ma'am. To support yung sinabi ni Sergeant Tobo, yung pagdadala nila sa Ilocos. Kami kasi, ma'am, yung nagdala ng papunta sa Delta Gate, Delta Gate sa, dala-dala namin yung 5 maleta. Ang sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Ang plate number is NFX 8886. Yun po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Tabi ng lake. Bahay po yun. Okay. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake? Yes po. Yun ba yun? Yes. Okay. Kasi alam ko may iba pa siyang bahay sa tabi ng dagat eh. Ito, sa lake talaga, Yes, sa Paway yeah. Lake. Okay. Bernard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? ma'am. Okay. Meron kasi dun sa affidavit na nagpapalit kayo ng $2 million. 2 maleta na po yun. Kasama ko si Paul. Papalit po kami sa Makati. Piso to dollar. From Horizon Homes, binaba namin sa sasakyan yung 2 maleta na large. Tapos, Medyo tense din kami, ma'am, kasi malaking maleta yon. Pagbaba namin sa Makati, medyo kita po kami, kaya medyo alert po kami doon. Then inakyat po kami namin sa taas. Then may contact po kasi sila doon na para papalit ng dollar kasi medyo malaki po yung pera. Pag wala po kayong contact, hindi po siguro kayo makakapagpalit ng dollar. Ayun, nakita ko yung binuksan ni Paul yung maleta. Yun po yung malaking amount po yung nakita ko sa maleta. Then narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. sino raw? Ang narinig ko, ICC. Yun po yung So, ang tingin mo doon, yung perang yun napunta doon sa ICC o yung preparation for the Yes po, investigation yes po. ng ICC, tama ba? Yes po. Okay. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Dumating po yung ICC, si Mark Tiksay po yung unang nag-assist po sa ICC, nakasama nila na unang team na dumating. Then, after nung 2024, nag-advise si Kong Saldi na ako na yung papalit doon kay Mark mag-assist sa mga ICC. So, kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Si Mark po nagbigay ng codename, ng name niya na ito yung kukontakin natin, si ST. Pagbigay ko ng contact number kay ST, yung number ko po binigay po sa investigator ng ICC. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung ICC. na ini-escortan nyo. Yes po. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Dapat naman po, executive naman po yung nakakalam po niyan, ma'am. Kasi narinig lang po sa kanya. Kasi yung mga ICC medyo confidential po eh. Okay. Hindi po nila pinapaalam. Correction lang doon sa kwan, ma'am. Foreigners po yung una namin kwan. Narinig. Kalaunan, naman namin. ICC investigator. Ang unang sinabi sa inyo, foreigners lang. Hindi nila sinabi agad na ICC yung mga yon. Nakita nyo na lang na ICC nung napanood nyo si Chantal Daniels sa TV. Yes, ma'am. Attorney Baligod, pwede ho bang pakikwento nyo sa amin ang umpisa? Paano nyo ho na gather itong grupong ito? At totoo ho bang 18 sila lahat? Actually, mahigit po. Mahigit 18? Paano nyo
Paano kayo nag-connect nitong mga Marines o mga iba pang mga sundalo o dating sundalo na dati naka-detail kay Congressman Zaldico? Napanood natin lahat po yung nangyari kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil nakita ko noon na ito yung magbibigay ng parte ng paghahanap ng katotohanan kung saan napunta yung mga pondo. No? And then, inobserbahan ko rin po yung mga nangyayari sa ICI. Yung nangyayari sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, parang may cover up no? So, minarapat ko po na hanapin ko kaya itong mga kasamahan ni Gutesa para malaman din natin kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi ni Gutesa kasi mag-isa lang siya. So, may kaibigan po ako na dating opisyal sa Armed Forces na kinausap at sabi ko, kilala mo ba yung mga kasamahan ni Gutesa? At ang sabi niya, kilala ko yung mga opisyal nila noon. Mga opisyal ng AFP na nag-retire na at naging trabahante kay Zaldico. So, naimbitahan po niya yung isa at nakausap ko. Sabi ko, pwede ko bang kausapin yung mga kasamahan ni Gutesa? Ang sabi pa nga niya noon ay, naku, mahirap yan kasi meron ngang nag-o-offer sa kanila ng 10 milyon. Hindi nila tinanggap. Baka kahit mas malaki yung ibibigay ninyo, hindi yan pupunta. Sabi niya, naku, hindi naman po pera itong pinag-uusapan natin, kako. Pero ganun yung parang ang sense ko sa kanya, he just wanted to discourage me na makausap sila. Pero nevertheless, napilit namin siya. So yung sumunod na meeting namin, nakapagdala siya ng, ilan ba yun? That's Apat, no? Apat na nag-usap kami. Nasa-sense ko na, it's part of my training as a litigator to somehow read body language, ma'am, no? At nakita ko doon sa opisyal na parang hesitant siya. Kaya nung may nag-CR sa kanila, sumimple akong sumunod. Sabi ko, kontakin mo lang ako kung may kailangan kayong tulong, sabi ko. So, yun na po. Mula noon ay nag-uusap na kami, dumadami sila. Kasi ang sabi ko po, doon sa naunang apat, kailangan sigurong ibahagi nyo sa bayan yung nasaksihan nyo na pagnanakaw ng pondo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, huwag na tayong magreklamo kung ang gobyerno natin ay hindi nagseservisyo na sa ating bayan, kako. Kada meeting po namin ay dumadami po sila dahil ine-explain ng mga nauna sa kanila. And then, dumating po yung Enero. Meron silang isang kasamahan na namatay pala yung apo niya. Kakamatay. 2 weeks ago. January 2026 na po ito? Yes, ma'am. Na nung ipinapaliwanag ko sa kanila yung estado ng ating bansa, ang ating ekonomiya, ang ating political situation, ay kaya pala namatay yung apo ko, sir, dahil simpleng sakit, namatay sa ospital dahil walang maibigay na gamot. So, yun po ang nag-trigger din sa kanya at sila, nag-usap-usap na siguro kailangan ng pakinggan natin yung sinasabi ni Attorney Baligod, sabi nila. So yun na po, nag-start na silang magkwento. Pagkatapos po nilang magkwento, sabi ko, i-record ko yung mga kinikwento nyo, kako. And then, kinakausap ko rin yung ibang mga kasamahan nila na hindi nila alam na kinakausap ko. At in fact, yung kinakausap ko ay nagbigay pa ng dokumento, nagbigay pa ng video, nagbigay pa ng picture na totoo pala itong sinasabi nila. So, yun na po. Maraming draft kasi handa na silang gumawa ng affidavit nila. February 23, 2026 sa umaga, sabi ko magpanotaryo na tayo. So, pumayag naman po sila. At may nakausap din akong isang bishop, no? Si Bishop Tendero, na pwede bang mag-witness ka para masabi natin na hindi sila pinilit, tinakot, katulad nung recantation ni Gutesa. So, pumayag naman si Bishop Tendero. So, nagpanotaryo po kami and then natapos kami sa hapon. Nagpatulong ako sa isang kaibigan ko para mag-arrange na ng press con kinaumagahan. Ang rason po
personally, ang rason ko na mag-press con po kami ay kailangan na namin ibahagi ito sa bayan bago namin ibigay sa isang institusyon na alam namin ay medyo hindi kumpletong pwedeng pagkatiwalaan. Anong institution po? Ombudsman lamang po ito. Kasi nabanggit siya eh. Pero ang sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon yung ombudsman na mag-imbestiga. Ibigay natin sa kanya ito dahil siya lamang ang opisina na pwedeng mag-imbestiga. At ayokong i-prejudge kung ano yung pwedeng or even second guess kung ano yung gustong gawin o gagawin ni Ombudsman Remulla sa aming ibinigay na affidavit. Kasi nabanggit ho siya dun sa mga pinag-deliveran ng basura, di ba? Hindi po. Nag-host siya ng isang meeting sa bahay niya kasama ang mga ICC investigators. Okay, I stand corrected. Sina General Nick Torre. Meeting naman yun, no? Wala naman kaming sinasabing nabigyan siya ng pera. Basta nakipag-meeting. Yes. Nag-figure dun sa mga testimonya nitong mga sundalo. Opo. Kaya po naisali yun dahil pinagsama-sama ko na ang lahat ng alam nila na connected sa ICC. Kaya naisama ko yung meeting sa bahay niya sa Bel Air, yung mga meeting sa townhouse sa Forbes Park, sa meeting sa Midas, etc. At ang kapansin-pansin kasi doon, ma'am, ay lahat ng pinagmimitingan nila ay pribadong lugar. Hindi sila pumunta sa mga government offices. Ang isang napuntahan nila na we can say is a public facility is was the National Bilibid Prisons, na pumasok sila, no? Kasama nila yung ICC investigators, pumasok sila sa loob, nakita nila na nilabas yung tatlong naakusahan sa pagpatay kay Kian de los Santos, no? Convicted na po sila ngayon eh. At yun, in-interview po sila. Significant po ba na bakit sa private na mga lugar sila nakikipag-meeting kaysa government facility? Yes, because I think, ma'am, they do not want to make it appear that the Republic of the Philippines is already coordinating or helping out the ICC because they do not want to go against the public and official statement of no less than the President that our government will not cooperate with ICC. Okay. Bago po ako mapunta dun sa ICC, Attorney Baligod, gusto ko lang pong klaruhin sa inyo. Sabi nyo, of your own volition, itong pinagsama-sama nyo, itong 18, tama ho ba? Itong batch na ito. Pero sabi ho nila, may 100 daw mahigit, tama ba? Yeah, 103. Asan po yung iba? Magkakasama rin po ba sila? Yung 16 po kasi dyan ay still in the active service with the PNP. And a good number also are still in the active service with the Philippine Coast Guard. Okay. No, so ayoko po silang istorbohin dahil baka matanggal sila. Sila ang naglalagay sa sasakyan, sila rin ang nag-e-escort. Pagdating sa kanilang destination, sila rin ang nagbubuhat. Alam nila na ito, dalhin nyo ito sa opisina ni Sunny Trillanes sa ganitong lugar sa Quezon City, no? Actually, kasama po niya si Sunny Trillanes sa Magdalo. Nakulong ito, kasama ni Sunny Trillanes. Parang namumukhaan nga kita eh. Oo, si Manalansan, no? Si Walter. So nakasama niya sa kulungan si Sunny Trillanes at palagay ko kilala niya ang pagkatao rin ni Sunny Trillanes, ma'am. Pero attorney, basically kasi yung sinasabi nila corroborates yung sinabi na ni Gutesa nung Yes. una. Yes. Kaso Gutesa did not end well yung testimonya niya dahil binakbakan siya na fake yung pirma ng notaryo hanggang sa naglaho na lang siya, nawala na lang siya sa eksena. And then eto na naman itong sabi niyo 18. Ang tanong ko nga ho sa kanila kanina, hindi ba sila nangangamba na baka mauwi lang sila sa kinauwian ni Gutesa? Opo, yun ang mga pinag-usapan namin na may mga possibilities po na ganyan, no? Pero mas tumimbang sa kanila yung sabi nga nila, Attorney, baka ito na yung huling laban na papasukan din namin. Kasi nakaranas din sila ng bakbakan sa iba't ibang pangyayari noon sa kanilang serbisyo, no?
Pero sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Pero tama ho ba yung sinabi nyo sa akin kanina na may threat kasi? May nag-threaten sa kanila ng text? Oo, sunod-sunod po yan na text at saka tawag din. So kung walang threat, hindi kayo lalabas? Tama ba yon? Lalabas pa rin. Lalabas pa rin. Pero yung threat ang... Napabilis din. po. Napabilis yung paglabas nyo, ganun ba yon? Yes po. Okay. Nung una kong lumabas ito, after nyo po magpa-presscon, meron agad mga kumwestiyon sa estado ho nila. Ano ba? Sabi, hindi naman yan mga nakalista sa Navy. Mga retired naman yan na Marines o mga wala na sa Marines na dismiss, may mga kaso. Ano ho bang status nila? Pinapanindigan po namin na dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Aha. Ang problema, yung lumalabas na statement ng AFP, ang Philippine Navy, ang Philippine Marine Corps, ay marami sa kanila ang hindi totoong Marines. Pero pag titingnan mo yung verification nila, meron ho akong kopya eh. Nakalagay po doon, pangalan nung isa sa kanila, nakalagay doon for verification. Eh hindi pa ho na-verify, inassume na nila na hindi membro ng Philippine Marines, no? At yan po ang ipinapakalat nila. Hindi ko po alam kung ano yung rason, but of course it is normal na i-discredit ang mga ito dahil matitindi po yung mga nasasaktan eh. So in the meantime, now you have 18 na mga Pumirma. Marines na sa panibagong batch na ito. Ano ang expectation nyo? Saan nyo dadalhin ito? Kung si Guteza nga naudlot o hindi na maganda yung nangyari sa paglantad niya. Ang tapang pa naman niya pero nauwi sa wala. So paano ho ngayon na 18 na ho itong cargo nyo ngayon? So kwan po ito, it is like 18 times Gutesa, no? Pero I think with their number, mahihirapan din sila na gawin yung katulad ng ginawa kay Gutesa. Kasi ma'am, narinig ko mismo yung isang recorded conversation ng asawa ni Gutesa at saka ni Orly Gutesa, no? Dahil nung kinuha siya ay may nabigyan siya ng telepono, hindi alam ng mga kumuha sa kanya na nabigyan siya ng telepono. At kinausap niya yung wife niya, no? And may permiso yung wife niya na i-record nila yung conversation. Ang sabi doon, bakit ka pumirma? Kailangan kong pirmahan para hindi kayo mailagay sa panganib. Tinatakot ka lang naman nila. Kami dito, wala naman kaming kinakatakutan. Safe naman kami, sabi ng asawa niya. Pero napirmahan na niya. Medyo against yung wife niya sa pagpirma. Pero hindi, siyempre, ako po hindi ko nakita yung pinirmahan niya. Pero based on information, sinabi niya doon na pinilit lamang siya ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta na magsalita sa Senado at ipapirma yung affidavit niya. At sinasabi niya doon na wala siyang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng basura. Kaya po nilagay namin sa affidavit na yan yung isang litrato na nandoon si Sergeant Gutesa na kasama itong mga basura na sinasabi niya. So hindi nyo kasama ngayon si Guteza Hindi po. sa paglantad po nitong 18? Hindi po. Hindi namin alam kung nasaan siya. Si Marcoleta po at saka si Mike Defensor, lumantad din po dun sa press con nyo si Defensor eh. Hindi ko po siya nakita doon. Wala ho ba? Wala. Ba't siya nagko-comment para tuloy kasama nyo ho siya? Ganito po ang history dyan. Nung nag-uusap na kami, I think it is incumbent upon me to also inquire with Mike Defensor, ano ba ang nangyari kay Gutesa? Okay. So that I know what not to do with them, no? So nagkwento si Mike Defensor kung ano yung nangyari kay Gutesa, paano niya nakilala, sino nagpakilala sa kanya, etc. So naghahanap po ako ng maaaring naging loophole sa pag-uusap o pag-aalaga kay Sergeant Gutesa. Yun, then yun yung unang pag-uusap namin. And then eventually may tinanong ako sa kanya ulit.
Mike, nakakausap mo ba si Saldico? Ako. Sabi niya, meron akong kaibigan na nakakausap siya. Meron naman akong request, kako. Ano yun? Pakisabi kay Saldico na bayaran naman niya yung last month salary ng mga ito, 13th month pay, at saka yung termination pay nila. Hindi kayo binayaran ni Zaldico? Hindi po. Sa limpak-limpak na bilyones na binahin ninyo sa mga maleta, hindi kayo binayaran? Hindi po. So, yun po yung second instance na pinag-uusapan ko si Mike Defensor na ipasabi kay Saldico na bayaran naman ang mga ito. So, attorney, walang kinalaman sa inyo si Mike Defensor? Wala po. Si Guteza, wala? Wala. Si Marcoleta, wala? Wala rin po. Si Zaldico, who was their employer, Wala rin po. walang kinalaman? Oo. Kasi galit nga ang mga ito dahil hindi binayaran yung sweldo nila. You're doing this on your own? Yes, ma'am. Wala kayong political party or any big political personality who's behind you? Wala. If the insinuation is that this is for the Dutertes, no. Kasi identified kayo kay Duterte, may picture pa kayo Yeah, ng ganyan. that was in 2016. Kasi then Mayor Duterte invited me in Davao in August of 2015. So pumunta naman ako. Sabi niya, attorney, kumusta yung PDAF scam cases mo? So binigyan ko po siya ng parang briefing, no? Ito ang nangyari, etc. Ang sabi pa niya sa akin noon, attorney, tuluyan mo silang lahat. So yun po. Yun ang kwento ng litrato na Hindi nakaganon pa kayo? po yun. Hindi Okay. pa yun. Anong November, kinausap niya ulit ako. Sabi niya, attorney, sumama ka sa akin, senador kita. Magsama tayo, sabi niya. Di, Mayor, ibig sabihin niya, tatakbo ka, kako. Oo, pero ganun ang kanya eh. Gumanon siya. So, napapayag po niya ako. No, kaya ang sabi niya, sige po, subukan ko, kako. Halika. Tinaas niya kaagad yung kamay, tinawag niya yung litratista, gamitin mo na yan na campaign pa. Ganun po siya, no? Si Duterte walang kinalaman ho dito sa paglantad po nitong 18 ngayon. Yes, ma'am. And I can put in the line my license as a lawyer or even my name and reputation. Si Vice President, hindi nga niya ako kilala. Hindi pa kami nag-uusap ni minsan. Okay, pero your timing is suspect, Attorney Baligod, kasi nagpa-presscon kayo one day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Bakit nga ho ba ngayon nyo pa-timing yung paglantad? Sa akin po, that is also a puzzle, no? Ano ba ang dapat na timing para ibahagi mo sa bayan ang katotohanan? I think sa akin po ay anytime is a good timing pagdating sa paglalabas nitong nalalaman nila. O kasi ang sinasabi ho nila, ang tagal na nung mga sinasabi nila, matagal na nilang naranasan at nasaksihan yan. Bakit this week lang sila nagsalita? Yun tuloy ang tanong ho sa inyo pong lahat. Kung kailan nahaharap pa sa pre-trial si Duterte. So parang, pangontra sa ICC? Parang ganun ho yung Actually, sinasabi hindi nila. po ako updated sa nangyayari sa ICC. Hindi ako updated kung ano yung mga stages na doon. No? Although I know na merong kaso doon ni Duterte. No? Pero yung progress, the stages, hindi po ako updated. Okay. Sabi po ng Malacanang ni Secretary Yusek Claire Castro, lousy script daw po itong ginawa ninyo. Bakit ho sila nagre-react ng matindi? Bakit kakasuhan pa kami ng cyber libel? No? I think, we know Yusek Claire, how she responds to valid questions, how she responds to valid issues. Ako, normal. Expected yung mga ganong kasagutan. Pero sabi ko nga, we are not following any script. We are not after any award. Kasi sabi niya, hindi mananalo ng award daw ito. Seryoso po itong bagay. No? Sabi ko nga sa statement ko sa press con, pag isusuma total ko yung frequency of their deliveries, doon lamang sa
Forbes Park at saka sa Aguado. Kasi 3 to 4 times a week po sila nag-deliver. Beginning September 2022. And hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. No? Kung medium size na lang po yun, sabihin na lang nating 30 billion ang bawat maleta. Hindi bababa sa 20. Magkano na po yun sa isang araw, di ba? 600 na. 3 hanggang 4 na beses sila sa isang linggo sa Forbes Park. At ganun din sa Aguado. Kaya ang estimate ko, umaabot yan ng 805 billion. Nasabi po ni Senator Lacson, hindi match dun sa nalalaman niya na nakurakot dito po sa flood control project or budgets. Because his assumption is wrong. Ang assumption niya kasi ay galing lang ito sa flood control funds eh. Pero maraming sources. Halimbawa, yung nag-deliver galing sa Bucor, binigay kay Saltico, hindi naman po galing yun sa flood control, di po? Saan po kaya galing yon? Bakit sa Muntinlupa nang galing? Sa Bilibid nang galing yung pera? Okay, I want to be fair with the chief of the Bucor, ano? Si Greg Katapang. Yes, and I am not saying that what I will tell you next is what happened, no? Pero ang kalakaran po dyan, meron pong budget kasi ang isang kada preso. Ang National Bilibid Prisons has about 35,000 inmates, no? Opo. Ang ginagawa po nila dyan ay binabawasan nila yung budget sa pagkain. Sa isang araw, 3 beses kumain ang isang supposed to be, no? Ang isang bilanggo. Kung ang budget ng kada bilanggo ay 100 per meal, meron siyang budget po na 300 pesos per meal, per day. Ang ginagawa po dyan ay binabawasan. Instead na individual, halimbawa tayong grupo, bibili lang sila ng ilang dilata ng sardinas, ihahalo sa repolyo, napakaraming sabaw, lalagyan din ng bihon or miswa, yun na po ang pagkain. Kaya kung i-compute mo, mga 30 pesos lang yan, hindi 100, no? May kanyang nangyayari noon dyan. Kayo nag-deliver ng pera sa Bilibid? No, yung Bucor chief ang nag-deliver. Oo nga eh. Oo. So, ang Fury nyo, kinuha yung budget ng mga pagkain. As I said, ma'am. Rancho pagtawag nila dun eh. As I said, hindi ko sinasabing yan ang nangyari. Yun ang o yan theory ang nyo. source. Pero ang sinasabi ko, noon kasi, may mga, maski sa BJMP po eh, ganyan naman ang practice. Kaya minsan po, kahit nakalabas na yung detainee, included pa rin siya sa budget sa pagkain. No? Hindi, again, I want to emphasize no, that I'm not saying that Yes. that is what happened. No? So, marami pa pong sources ng pondo eh. Tingnan po natin yung irrigation projects. Hindi pa nauungkat. No? Yung reforestation projects ng DENR, halimbawa. At kahapon lamang po, sinabi ni Congressman Erice na yung 20 billion na, 2 billion na confidential funds daw ng customs ay kinuha ni BBM. So, ang dami pong sources, hindi lang flood control funds. Pero assuming po na flood control funds lang, ang sabi ni Senator Lacson ay 1.3 trillion ang kabuuan, no? Ang sabi niya, parang 70% na yan yung 805, which is unnatural. Pero, yan ang nangyari sa PDAF Maalala po ninyo, 60 to 70% ng pondo ang kickback ng mga mambabatas. Walang pinagkaiba po dito 60 to 70% din ang kickback nila. Bakit po nung una wala hong pirma yung affidavit nila nung kayo po ay nagpa-press con daw? Tama ho ba? Ay, hindi po. May pirma yung hawak namin nung nagpa-press con kami. Okay. Hindi, ako nga confused ako kung saan nanggaling yung unsigned. Pero meron po akong pinagbigyan na 2 tao. Pero hindi ko na lang po sabihin ang pangalan nila ngayon, pero I can say it off cam, no? Dahil gusto ko po sana silang mag-witness Okay. dito sa affidavit nila. Kasi yung tinanong ko yung ibang mga nag-cover, sabi ko,
Ang sabi ho sa akin, unsigned daw yung affidavit. Pero today naman, as of today, nung pumunta kayo sa ombudsman, napirmahan na syempre. Opo, even before our press con. Aha. Nandun naman po yung petsa ng notarization eh. Okay. Isa pa kong binakbak sa inyo, bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? Eh at the time nakakulong pa siya. Nung 2022 ba? Nakakulong pa siya. Hindi naman ho 2022 yung delivery sa kanya. Maybe better for them to respond to that. Kasi kinorek nyo ho ba yung kay De Lima? Hindi po, ang malinaw doon, nakita nila si Congresswoman Laila De Lima na nakipag-meeting kay Sunny Trillanes, kay Speaker Romualdez, kay Zaldico, at saka si Secretary Ed Año sa Okay. townhouse. Aha. Ang estilo kasi po ni Zaldico, laging meron siyang kasama sa convoy na sasakyan na nandoon yung pera. Maleta, paper bag. Sila rin po kasi ang bumibili ng paper bags eh. So familiar sila sa hugis, itsura. No? At yung parking lot po ng Unit 8 and 9 na townhouse, ang katapat po niya lang doon nagtatambay yung mga sasakyan. Okay. So, nagdala sila sa loob ng pera. Paglabas, may bit-bit na. Yun ang sinasabi po nila. Ito po yung expendable bags na 5 million. Oo, paper bag po yan. Paper bag, oo. Kasi yung expandable envelope, 2 million po ang laman nun. Okay. May ganun pala. Hindi pala bag yung expendable. Expandable na envelope. pala yun. Envelope. Expandable envelope. Yeah. Okay. Si De Lima, bakit nga siya na... Di ba may correction po kayo this morning eh? Siya ba yung nag-correct? Oo. Yes. Tinanggal niyo na po siya sa listahan? Ay, hindi po. Klaro Kasi naman ang, ako yan. ang in-insinuate nila, kasi naisama sa yung prefatory statement before the listing of the members of the House. Nakalagay kasi doon na sila yung mga na-witness namin na nabigyan ng pera, etc. Na membro ng House. So, nailista siya doon. Okay. Pero, yun yung general kasi. Pero yung specific part, sa pagbigay kay Laila De Lima nasa I think sa subsequent or sa portion ng ICC po yata yan. So, hindi siya nabigyan ng pera? Nabigyan po siya. Nabigyan siya ng pera. So, hindi ho tatanggalin yung pangalan ni Senator Laila? dun sa mga nakatanggap? Ganun Hindi po ba? kasi yun ang sinasabi nila eh. At nakita nila na may bit-bit nga siya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Kami po sa Anong nakita nyo exactly? Yung ano po kasi ma'am, yung paper bag, galing Horizon ma'am, dinadala namin sa townhouse. Townhouse po. Nakalagay po sa sasakyan yan. Kami rin po ang nagbababa niyan ma'am. Then, darating po yung mga gamiting or nandun na po yung mga gamiting. Paglabas po niyan ma'am, kikita po namin na bit-bit na po nila yung mga paper bag na may lamang pera. Magkano yung laman ng paper bag? Estimated namin noon nasa 5 to 10. 5 to 10 10 million. Yes, ma'am. Okay. Kaya nasama o nabanggit din si Yes, ma'am. Senator De Lima. Hindi, ang sinasabi po kasi nila ni Ted Filon na ang sabi nyo kasi rito ay binigyan siya ng maleta. Eh hindi ko po hawak yung affidavit. Ang sabi kasi maliwanag sa akin na nabigyan siya sa townhouse ng paper bag. Okay, hindi maleta. Yun ang hindi correction. maleta. Yes, ang kaya correction lang, hindi paper maleta. bag, hindi maleta. Oo. Pero Nabigyan. sinasabi ho nila na nabigyan siya. Yes. Kaya ang Okay. sabi ko, it could be an oversight on my part. Okay. Hindi ko naman sinabing mali ako. It is possible that it was an oversight on my part. Okay. And of course, kanya-kanyang interpretation na po. Okay.
Sir, sabi po nila yung mga sabi rin ho nila, isa sa mga pinambakbak nila sa sinabi nila, yung mga litrato daw po na nakunan, mukhang AI generated daw po. Tapos, meron pa ako nakitang picture na hindi match yung tail number ng eroplano sa yung eroplano supposedly na pinantransport ng mga mali-maleta ng pera. Ano po yung hindi nagmamatch na Yung serial number, yung tail number ng aeroplano? RPC, helicopter pala, C8111. 8111. Oo, 8111. Yung sa helicopter, ma'am? Opo. Oo. So ito po yung helicopter. Ang real po is 8111. May iba pa kapon na parang hindi daw match. Ito ma'am, yung nilabas natin. So ito, So sa inyo match. Merong naglabas ng hindi daw match eh. ito rin ma'am, yung isang So match. Meron kasi ako nakita na, mali. So match po sa inyo. So there are Pictures don't match, sabi nila. Ito daw yung mga logo. Pinapansin nila yung mga logo ng mga Nisibis Bay. Oo. Pero ito, kuha nyo itong mga to. Yes, sir. Sa affidavit po nila, merong 4 na pictures depicting the helicopter. Apo. Pareho naman po yun. Ito meron sila real, edited. Match naman. Ayan o. Ito. RP8811 yung sinasabi nila. Kaya lang, wala naman RP881. Ito. Ito yun. Ito yung attorney, oh. Yun. 8811 daw. Ito yun, ma'am. Yung nagbubuhat yung tatlo. Ito yun. Ayan, ito yun. Ito yung totoo, yung 8111. Yes. Okay, ito yun, totoo yun. Ito, malamang ito. Hindi ho sa inyo to. Hindi po. Mukhang ito din AI na nila. Sila nag-AI. Okay. Attorney, ito po yung kopya ng affidavit nila. Tama ho ba? Tama po itong hawak ko. Hanggang ito po. Ay, wala pang pirma to. Pero the same? Pareho lang po ba? Sige lang po. Hindi na po. Magkaiba na. Yun nga nagtataka ako kung, kaya sabi ko nga sa isang interview, ma'am, i-check ng PNP at saka NBI Cyber kung sino yung nag-umpisang magpakalat So ng ito pong nakuha namin na affidavit na unsigned. Hindi ho ito ang affidavit nila. Oo. Yung sinabit po namin sa ombudsman. Yun ang tama. Pwede hong share. po kayo na. Ito pong pero yung Pero picture yan, at least kasama yan tama. ang picture. Yes. Ito hong picture, ano ho ito? Saan po ito? Dinedepict po yan na ang unang proseso nila yan sa opisina ay bago isilid yan sa maleta, binibilang nila Paul Estrada. Kuha nyo ito? Yes, sir. Kuha? Yes. Sinong kumuha nito? Isa sa inyo? Isa sa amin. Okay, isa sa inyo. At least yung picture tama, attorney, no? Ito, yung may mga babae na nagbibilang. Yes, sir. Kuha rin nyo ito. Yes, sir. So, okay lang kumuha? Hindi kayo pinagbawalan na kumuha? Supposed to be man bawal. Bawal. Pero nung medyo pumutok na nga itong meron na unti-unti na sekretong kumukuha. Sikretong pakuha ito. Tsaka siguro sa araw-araw nyong ginawa. Yes, sir. Wala nang bawal-bawal. Bawal, yes, ma'am. Kasi napaka-ordinaryo na. Itong nasa ilalim, kuha nyo rin Yes, ito. ma'am. Ang nakalagay na caption, number 3, delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Yes, Kaninong bahay? Bahay niya talaga Yes, to? sa bayan po. Saan? Sa Tirapura, Quezon City. Kasama ka doon? May iba-iba pong detail po dyan, ma'am eh. Minsan nag-deliver po kami pero hindi po ako nakapag-photo ng Kasama ko si Paul, yung ibang team niya nakasama ni Sampung Biyahe dyan. Nasaan na po si Guteza ngayon, attorney? Hindi ko po alam, ma'am. 3 possibilities. One, may nagsabi na nasa abroad siya.
Second, may nagsabi na nakabalik na raw siya sa pamilya niya. Pero tinanong ko rin yan kay Mike Defensor maybe 3-4 weeks ago. Totoo ba na nasa pamilya na? Hindi siguro kasi nakukontak ko yung pamilya sabi niya. And then yung pangatlo po ay may mga retired Marines yata na kumupkup sa kanya. Okay. Ito si Guteza ulit. Okay. Yan yung time na kasama ko siya. Ito yung mga maleta. Yes. Kasama mo siya dito? Yes. Saan to? Yan yung binaba namin sa B3, ma'am, sa Horizon. Then, dinala namin sa 42. Okay. Yan yung 50 plus na kung ano. Tsaka ako ang kumuha ng picture. Ikaw kumuha nito? Yes, ma'am. So, alam mong totoo ito? Totoo yan, ma'am. Kasi yung cellphone, ma'am, may nakalagay pa dyan Ito, ma'am. Oppo Reno 2F. Yan po yung cellphone Okay. ko na ginagamit. Itong mga maleta na to, ano to? Large? Halo-halo po yan, ma'am. Medium, large. Then may mga box pa po. Part Mga box din. Okay. Attorney, tama naman yung mga picture, no? Consistent naman with the affidavit Yes, na ma'am. nasa ombudsman. Ito yung mga... Sa ICC naman po. Ako po yan, ma'am. Ikaw to? Yes, ma'am. Oo. Sinong kumuha nito? Yung kasama ko po sa ICC. Okay. Kasama ko rin po. Ano yung mga sasakyan na yan? Yan po yung ginamit namin na pagsundo at saka yung pag-ikot-ikot namin dito sa Manila. Kasama yung mga taga-ICC? Yes, yes. Okay. Ito yung... Sinong kumuha nito? Yung mga litrato? Sabi niya, ano itong mga litrato na to? Ako, ma'am, yan yung pag naglalakad-lakad sila, ma'am, sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan, ma'am. Nang? ICCT members po. Ito yung mga activity ng mga Yes, ICC. yes. Okay. Kung yan, ma'am, nilagay namin yan just to confirm na dumating talaga yung ICC investigators dito at nakakasama nila. Kayo yung nag-escort. So yun yung gusto naming i-prove dyan na yung binigyan nila ng security talagang taga-ICC dahil nilagay din itong picture, screen grab ng ANC. Dito nyo nalaman na Yes, ma'am. Yes. taga-ICC pala siya kasi Confirm namin, ma'am. nakita siya na yun pala si Chantal Daniels na taga-ICC. Yes. At si Chantal ay isa sa mga in-escort nyo. Yes. So, tama ba? Nung una, hindi nyo kilala kung sino yung mga in-escortan nyo. Ma'am, kasi ang sabi nila, ma'am, foreigners lang, ma'am Foreigner. Oo. Foreigners, kaibigan ni boss. Then, na-provide si boss. Ni Zaldico. Yes, ma'am. Okay, tapos, Na-provide siya ng security, ma'am, kami yung napunta. Then, kalaunan, ma'am, nakuha na lang namin, ma'am, na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila, ma'am, na mga kuhan. Na AGK. mga AGK. witness, ma'am, yung AJK Big. sa AGK po. okay, pero paano mo nalaman na taga-ICC itong isa? Diyan ko na na-confirm, ma'am, na Kailan ito? yung first na trial ata yan, attorney. Siguro yung una, ma'am, na na-televise na. Kailan po yun? Yung pagkadakip kay Kwan. Siguro mga April na yan. Okay. Of 2020. 2025. Hindi naman itong week lang na ito. Kasi, okay. So, dyan mo na-confirm na yung ikwento mo nga. Diyan ko na-confirm na yung ini-escortan namin, taga-ICC po. Okay. Kasi namukhaan mo. Yes. Okay. Ito yung... Sino may kuha nito? Sa Bucor. Sa Bucor yan. Yan po yung kumasan top. Kasama ka rito, Yes po. Benny? Sino kasama rito? Kami po dyan kasama, ma'am. Okay. Kami po nag-investigate yan ng isang police po ba yan? Police po. Na in-interview nila. Ayan, ma'am, yung mga kwan. Yan yun po yung patunay na dumating talaga yung ICC sa atin na kung saan sila nakapag-check in na. Ito shipment receipt? Yes po. Shipment receipt to eh. Yes po. Pinakuha po nila ako niyan, ma'am, para validate po doon sa company nila. Hindi ko malabo eh. Kasi ma'am, medyo maliit na yan, Xerox. Pero yung kwan, Ano po ito, attorney? that is a receipt ng pinaship ni na Maya Bracken. Basta interpreter. Na? Interpreter. Mariah Bracken. Maya Bracken, saka si Murphy. Si Murphy D, isang investigator. Okay. May kwan kasi ma'am, yung nung umalis sila one time,
puno na yung maleta nila. Attorney, ito hong listahan ng mga politicians na tama ho ba, pinag-deliveran ng pera, ng basura? Tama ho ba? 1 to letter Z pala to. A to letter Z. Meron pong redacted. Yes, ma'am. Ano ho yun? Yung tao po na yan ay he is no longer with us to defend his reputation. So, namatay na. Wala na siya. Okay. So, sinabi nila po yan na itong tao, etc. Pero sabi ko sa kanila, pwede i-block out ko ito kasi wala na siya. Hindi naman na niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito pong eroplano. Ano po itong eroplano? Sino may kuha nito sa inyo? Siguro lang kasi hindi namin kasama yun. Ano tong eroplano na to? May plaan po ba yan, ma'am? Basura po na di-deliver din. So gumagamit kayo ng mga eroplano para mag-deliver ng basura Yes, o ng pera? Hindi na lang van, ha? Yes, ma'am. Kaninong eroplano to? Kay boss yun. May eroplano kasi si Zaldico na nakalista naman di ba? So eroplano niya to. Ito, helicopter naman. Ito, yung tail number niya is 81. RPC 8111. Kanino tong helicopter na to? Kay boss. Kay boss. Kay Zaldico. Tapos, ginagamit nyo rin to. May mga maleta rin kasi. Yes. So, pang-transport din ng Transport. basura. Okay. Ito yung mga, tama ba? Ito yung mga maleta ng basura. Yes, boss. Okay. May nabasa ko, kayo rin bumibili daw ng mga maleta. Yes, tsaka yes. ng mga box, tsaka ng mga Yes, brown po. bags, Paper bag, brown bag, expandable yes, po. envelopes. Bawat delivery, iwan nyo na yung maleta doon. So, bili kayo ng bili. Ganun ba yun? Yes, ma'am. So, para naubos yung mga maleta dahil sa inyo? Yes. Okay. Kasi, sa dami, ganun ba yun? Meron silang sinasabi na binibilhan nila, ma'am, may picture din sila, pero hindi ko na sinama. Okay. Pero kasi iniiwan po nila yung maleta So next delivery, bibili uli sila ng bagong mga maleta. Kasi ma'am, nasisira yung maleta. Oo. Kaya kailangan nilang bumili ng... Sa bigat ng pera, one-time use lang yung mga maleta. minsan, babagsak daw nila sa bigat, wasak. Naalala ko tuloy yung impeachment ni Corona na kinilo ni Revilla yung gaano kabigat yung 1 milyon ng pera. Ito, maleta pa rin. Okay. Picture kayo ng picture, buti hindi kayo pinag-initan. Kailangan po ng proof, ma'am. Minsan isi-send po kay boss po. So hindi naman bawal kayong magkuha Yes, ng litrato kasi hinihingi niya rin ng Yes, proof, yes, ma'am. pruweba na naisa kayong mga maleta o na-i-deliver. Yes po. O ito kayo. Kayo ba to? Kasama namin isa. O ikaw is At saka si Mark po. Yung Sa bahay ko yan. bahay nino. Nasa Ma'am, dinepik ko lang yan dahil isa sa mga tinatawag nilang media operators. Pero bahay ni Zaldico ito. Hindi. Yung Bahay ng pinag-deliveran. na taga-media. Taga-media. Taga-media po? Sino ko? Wag na lang, ma'am. Kasi ang point lang namin dyan ay nagde-deliver din sila sa bahay mismo, no? Nakasama nila si Paul Estrada. Mark. Si Mark. Si Mark ba? Si Mark. Mark Tiksay. Sila Rodel Si Rodel Estate. Kasama din po ito sa nagpirma. Si Benny to? Yes, po. Okay, si Benny. Okay, si Mark. Sino yung nasa gitna? Si Larodel po, nandyan po rin po kasama natin. Kasama rin namin. Kasama nyo. Okay. So, ito si Mark. Yes po. Yung Estrada. Extra. Mark Tiksay. Okay. Yung Estrada pala, John. John Paul. Ito, nakita ko to may logo yung mga suot nila na Misibis Bay. Ang Misibis ba kay Zaldico? Misibis Bay? O bakit pati yung mga tao ng Misibis nagdadala nakikialam sa maleta? Tumutulong, ma'am. Ina-account book kasi yan, ma'am. Kasi Okay. doon po sa chopper, kailangan po ng timbang din kung gaano kabigat. Sila nagpapaakyat nung sa helicopter. Nila dyan. Okay.
Tilitimbang. So ito yung mga maleta. Ma'am, ito po yung pag large size. Pag large, hirap ang tatlo na magbuhat. Okay.